Dali at isang minuto na lamang po ang makalipas ang alas 12 ng kasalukuyang mga nanananghalian sa mga sandaling ito ngayong araw ng Martes, ika-10 ng buwan ng Pebrero. Ilang tulog na lang at magmamahalan na kayo. Kayo lang ha. Yeah. Ako dati na ako nagmamahal eh. Kaya kayo lang ang magmamahalan. Yung mga magmamahalan lang yun. Bakit hindi ka ba nagmamahal? Araw-araw nagmamahal ako. Wala akong partikular na araw. Okay, isang minuto na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. At siyempre, ito pa rin po si Senyor Ray Pacheco, ang inyong magiging kaboka-boka kabeso-beso. Maghahatid sa inyo ng mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Martes. Kasama namin ang bumubuo ng News and Operations Center ng DWIC Radio at Aliw 23 TV. Ganon din ang bumubuo ng reportorial team ng DWIC Radio at Aliw 23 TV. Sa kabuuan pa rin ang ating pang-Martes na paghahatid ng mga balita dito pa rin sa Senyor Balita! At nangunguna sa ating mga balita. Ayaw na senyora ko itong pangunahin nating balita. Singil ng Meralco! Mamahalin po kayo. Ayan. Mamahalin po kayo ngayong Pebrero. Tama-tama naman po sa buwan ng pagmamahal. At mamahalin po kayo ng Meralco. Okay? Senyor Balita! Hirap sa'yo, Engineer, pag sinasabi ko pagmamahal, nawawala ka sa sarili. Sa kabila po ng Senate resolution ng pagkondena sa pahayag ng Chinese Embassy sa Senado, at ang Senado po umaasa sa maayos na economic relation ng Pilipinas at ng China. Senyor Balita! Isa pa rin sa mga nangunguna natin mga balita, rule of law dapat manaig sa panibagong impeachment complaint laban po kay BP Sara ayon po sa Malacanang. Senyor Balita! At Comelec, kumpiyansang may papasa na sa Kongreso ang matagal nang hinihintay ng taong bayan, ang Anti-Dynasty Bill. Ang tagal na po namin nag-aantay-antay dyan. Antay lang kami ng antay. Hanggang ngayon, Anti-Dynasty pa rin ho yan. Kailan pa ho kami mag-Anti-Dynasty Bill na yan? Kailan matutuloy? Yan, sana po matuloy na. 4 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! At siyempre, bago tayo maghatid ng mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Martes, ika-10 ng buwan ng Pebrero, bigandaan muna natin ang magiging lagay ng ating panahon. Whether you like it or not, at ihahatid po yan sa atin ang pag-asa sa pamamagitan ng ating kasama, si Miss Charmaine Barilla. Miss Barilla, magandang tanghali. Yes, magandang tanghali din po, sir. At sa lahat nating mga tipakinig, naritong ulat sa lagay ng panahon. Shoreline pa rin nga siya nakaka-apekto sa may kabisiyaan na siya nagdadala ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa buong Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate at Dinagat Islands. Samantalang northeast monsoon naman o hanging amihan ang siya nakaka-apekto sa buong Luzon at nagbibigay ng mahihinang mga pag-ulan, particularly na nga dito sa may Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, iba pang bahagi ng Bicol Region at Quezon. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi nga ng Luzon, asahan natin yung tsansa ng mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan na dala ng northeast monsoon. Kasalukuyan pa rin nga nakataas yung ating gale warning dito sa may silangang bahagi ng karagatan ng Southern Luzon at Visayas. Kaya patuloy natin pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan at kung maaari ay pagpaliban muna ang paglalayag dahil delikado pa rin ang pagtaas ng ating mga pag-alon. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Barilla, nag-uulat. Maraming salamat, Miss Barilla. Mula pa rin po sa Pag-asa, pinaka-latest na lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Martes. Dito pa rin sa ating palatuntunang Senyor Balita! At siyempre, 5 minutos na makalipas ang alas 12 na tanghali, entra na tayo, arriba na tayo sa ating mga rumere-peking mga balita. Sa mga nangungunang
detalye ng ating mga pangunahing balita, naniniwala po si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na uusad na at wala nang nalabag sa paghahain ng panibagong impeachment complaints laban po kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng inilabas na pinal na desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang mga inihaing impeachment complaint laban po kay BP Sara noong nakaraang taon. Partikular na tinukoy ng dating maestrado ang usapin kaugnay sa one-year bar rule. Palagay ko po ay as far as the one-year ban is concerned, safe na ito dahil lampas na yung 1 year. Ngayon yung other requirements, titingnan natin kung applicable ba ito, yung mga due process na yan. Hindi naman siguro sa tingin ko masyadong mas mahirap. Yung pinaka-importante, yung pagbilang ng araw na session days na ginawang calendar days during which Congress is in session, yun ang bantayan nila. Samantala, kumpiyansa naman si Ascuna na isa sa mga bumalangkasan ng 1987 Constitution na hindi na gagamitin ng Kamara ang second mode ng paghahain ng impeachment sa mga panibagong reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Hindi natin siguro kailangan pag-usapan yan dahil palagay ko hindi lang gagamitin yung second mode. Palagay ko ang procedure na sundin ng Kamara ay yung first mode, refer sa committee. Oo, so wala na yung forthwith na yun. Ang tinig ng constitutionalist na si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! Samantala pa yung report mo na tayo tatanggapin mula kay Jopel Pelenio. 6 na sundalong nakaligtas sa MV Kirstine Tragedy, pinarangalan ng 11th I-Day. Alamin natin ang detalye mula kay Jopel Pelenio. Jopel? Pinarangalan ng 11th Infantry Alakdan Division ang 6 sa 39 na military personnel na nakaligtas sa paglubog ng MV Tricia Kirstine 3 kamakailan. Kasunod ito ng isinagawang awarding and send-off ceremony ng 11th ID na ginanap sa Alakdan Covered Court, Kuta General Teodolfo Bautista, Barangay Busbos, Hulu, Sulu. Payag ng hukbo, lain nito na bigyang pagkilala ang kanilang ipinakitang extraordinary courage at may tuturing na isang panibagong yugto sa leadership ng dibisyon. Unang binigyan ng parangal ang 6 na personnel dahil sa kanilang kabayanihan matapos tumulong sa pagsagip ng buhay nang mangyari ang trahedya, habang nakatakda namang bigyang pagkilala ang iba pang military survivor sa susunod na seremonya. Mismong sa 11th Infantry Division at Joint Task Force Orion Commander Major General Leonardo Peña ang naggawad ng Bronze Cross Medal sa 6 na awardees dahil sa kanilang ipinamalas na pambihirang kabayanihan at katapangan. Ito si Patrol 17 Jopel Pelenio para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel Pelenio. Nagadid sa ating orasan, 10 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, itinuturing na diversionary tactics ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang 3 impeachment complaint na inihain laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Duterte, habang abala ang publiko sa ingay at drama, ang pinakamalaking anomalya sa kasaysayan ng flood control spending at pambansang pondo noong 2023 hanggang 2025 ay unti-unti nang kumukupas o tinutulak palabas sa totoong issue sa bansa. Para sa kongresista, nagmistulang bula na nawala, tahimik, walang paliwanag at walang resolusyon ang usapin sa trilyong pisong flood control anomaly. Anya, kaduda-duda ang impeachment sa Kamara at ingay sa pagitan ng Senado at Chinese Embassy ukol sa West Philippine Sea.
At iginit pa ni Representative Duterte na malinaw na hindi ito nagkataon kundi isang diversion para pagtakpan at sadyang ibaon sa limot ang sinasabing korupsyon sa pamahalaan kung saan nabigong panagutin ang mga kurakot. Senyor Balita! 11 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Si Jun Samson, may report. Magkalat na mga AI tools. Nakakabahala po, lalo't pawang kabataan na po ang madaling mabiktima nitong AI na ito. No? Ang hirap ano, kawawa naman ang mga bata. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 24, Jun Samson. Jun? Senyor, binalaan ng Plan International Pilipinas ang publiko sa panganib ng AI o ng Artificial Intelligence Generated Tools sa paggawa ng sexual abuse materials na maaaring biktima ng kabataan. Ipinaliwanag ni Executive Director Pebbles Sanchez Ogang sa Safer Internet Day 2026 multi-stakeholder press conference na ginanap sa Department of Justice na maaaring nakakaaliw ang AI pero delikado rin. Madalian niyang mag-superimpose ng picture ng isang bata sa isang picture at video kaya yan anya ay labis na napakadelikado at nakakaalarma. Para naman kay Undersecretary Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children, krisis ang paglaganap ng AI tools na lumilikha ng child sexual abuse materials dahil mahirap nang malaman kung alin ang tunay at kung alin ang AI. Binanggit din niya na maraming insidente ng online child abuse ang hindi naiuulat. Iginiit pa ni Tapales na hindi dapat tumigil ang mga otoridad sa pagbabantay nito para ito ay maagapan at magsama-sama para sa rehabilitasyon patungo sa tunay na solusyon sa problema. Patrol 24, June Samson, para sa ipilang may tonong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jun Samson. 13 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, sa kabila po ng ipinasang resolusyon ng Senado na kumukundina sa mga maanghang na bahayag ng mga taga-Chinese Embassy, hangad ni Senador Kiko Pangilinan na maging maayos ang relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at ng China. Ayon kay Pangilinan, kinakailangan ang pagtindig ng bansa sa karapatan sa West Philippine Sea at mahalaga rin na suportahan ang Coast Guard at Armed Forces of the Philippines sakaling umatake po ang China sa pag-angkin ng nasabing rehiyon. At binigyan din rin ni Pangilinan na ang pagpasa ng resolusyon ay nagpapakita ng suporta ng Senado bilang institusyon ukol sa mga naging pahayag ng Department of National Defense at ng Armed Forces of the Philippines na parehong nagbibigay proteksyon sa WPS o West Philippine Sea. Senyor Balita! 14 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At tingnan natin ang report mula sa Senado ni Shelly Ortega Bueno. Yung mga umaabuso sa pag-i-issue ng LOA, tiniyak na pananagutin ang ng 25 BIR employees. Kinasuhan na po. Alamin nga natin ang detalye mula kay Shelly Ortega Bueno. Shelly? Na ang mga kawani Tiniyak ng Bureau of Internal. Go ahead, Shelly. Go ahead, Shelly. Yes. Go ahead. Okay. Go. Bureau of Internal Tiniyak ng Bureau of Internal Revenue na mapapanagot ang mga BIR officials at personnel na mapapatunayang umabuso sa pag-i-issue ng Letter of Authority o LOA na nagagamit umano sa pangingikil ng mga negosyante sa pagbabayad ng buwisa. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, sa 30 empleyado na inimbestigahan, 21 o 25 na rito ang nasampahan ng kaso. Tiniyak ni Mendoza na mga tauhang hindi susunod sa bagong Revenue Memorandum Order o sa mga reformang ipinatutupad na ngayon sa pag-i-issue ng LOA ay mananagot at posibleng makasuhan ng administrative, civil o kaya ay criminal case. O narito, pinirisinta ni Mendoza ang mga reforma na kanila ipinatutupad ngayon para maiwasan na ang pag-abuso sa pag-i-issue ng LOA. Ayon kay Mendoza, bawal na ang multiple
LOA. Isang LOA na lang ang i-issue sa isang taxpayer sa loob ng isang taon. System-generated na anya ang pagpili ng i-issuehan ng LOA kung saan ibabase ito sa itinakdang mga criteria. Matapos anya ilabas ang system-generated na LOA, dadaan ito sa kanya para sa final approval at pagkatapos ay ibababa sa Regional Director at Large Taxpayer Service para sa pag-i-issue ng LOA. Samantala, kumporme si dating BIR Commissioner Romeo Lumagi sa reforms na pinatutupad ng ahensya. Para kay Lumagi, komprehensibo ang mga reforma kaya't sapat na ito para maiwasan ang pag-abuso. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno, para sa impilang metodong nakasa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Shelly Ortega Bueno. Nagatid sa ating orasan, 16 minutos o 17 minutos na makalipas po ang alas 12 ng tanghaling tapat. Samantala, isa pang vintage bomb ang natagpuan po ngayon sa loob ng campus ng University of the Philippines, Diliman, dyan po sa Quezon City. At nabatid na natagpuan ang lumang bomba sa loob po ng UP Institute of Chemistry Teaching Building at dahilan po para pansamantalang isuspindi ng UP ang mga klase nito kaninang umaga. At samantala, nagpapatuloy naman ang mga klaseng nagsimula kaninang alas 12 ng tanghali. Matatandang nakahukay ng vintage bomb ang Quezon City Police District sa kaparehong gusali noong Pebrero 3 at inihinalang mula ito sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig ang mga nadiskubring mga bomba. Hanggang ngayon, mayroon pa, no? Okay, 17 minutos na. Makalipas ang alas 12 na tanghali. Senyor Balita! Samantala, pinaalalahanan po ng dalawang progresibong grupo ang publiko na maging mapanuri sa mga naglalabasang pahayag na nagpapahina sa tiwala ng bansa sa batas at soberanya. Nabatid na ipiniliwanag ng Liga Independencia Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement na simple at malinaw ang batas na ang West Philippine Sea ay isang geographical na lugar habang ang exclusive economic zone ay legal na terminong ginagamit sa karagatang may layong 200 nautical miles mula sa kalupaan ng isang bansa. Dagdag pa ng grupo, ang EEC o ang terminong ginamit sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea ay hindi ito pinaghalo ng Pilipinas kahit kailan. Iginit ni Dr. Jose Antonio Goitia na hindi nakabatay ang karapatan ng Pilipinas sa karagatan sa katawagan lamang kundi sa umiiral na international law at nagdudulot ng kalituan sa publiko kung ginagawang komplikado ang malinaw. Nilinaw pa ni Dr. Goitia na hindi na bago ang paninindigan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at ito ay pinagtatanggol bilang bahagi ng EEZ ng bansa, hindi bilang lupain. Sa ilalim anya ng UNCLOS, may ganap na karapatan ang Pilipinas na magpatupad ng batas, ipagtanggol ang likas yaman at panatilihin ang presensya nito sa loob ng EEZ at ito anya ay pinagtibay ng arbitral ruling noong pang 2016. Senyor Balita! 19 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Dapat manaig ang rule of law at proseso sa inihaing ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, nananatili ang posisyon ng Pangulo na dapat igalang ang mga umiiral na proseso sa Kongreso at hayaang gumulong ang mga mekanismong itinakda ng batas. Dagdag pa ni Undersecretary Castro, managot ang dapat managot. Una nang sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanya nang ipinaubaya sa Kamara ang proseso sa paghawak ng impeachment case laban kay BP Sara. Senyor Balita! 20 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report tayo mula kay Ron Lozano. Diyan po sa may area ng... Anong lugar yan? Tingnan muna natin. Sa may Batangas Grand Terminal, sorpresang binisita po ni Senador Rapi Tulfo at kalinisan ng terminal, ikinatuwa po mga bus at truck in-inspeksyon para po sa kaukulang requirements. Alamin nga natin ito mula kay Ron Lozano mula po dyan sa Southern Tagalog.
Go ahead, Ron. Senyor, magandang hapon at ikinatuwa nga ni Senator Rapi Tulfo sa kanya naging sorpresang pagbisita dito sa Batangas Grand Terminal. Itong kalinisan nitong terminal at particular na tinungo niya yung mga comfort room para sa mga PWD at yung sa mga ordinaryong mga mananakay dito sa Batangas Grand Terminal. At ayon nga kay Senator Rapi Tulfo, dapat gayahin ng iba pang mga terminal itong napakalinis at mga komportableng sakayan ng mga pasahero dito sa Batangas Grand Terminal. At ganoon din, tinungo niya at ininspeksyon itong mga buses kung sumusunod pa dito sa mga requirements. At particular niyang pinuna yung mga dapat pala meron yung mga bus na mga speed limiter at of course mga fire extinguisher. At kung mayroong comfort room naman sa buong loob ng bus ay dapat ay malinis at ganoon din, inspection niya yung mga gulong ng mga bus na umaalis at dumarating dito sa Batangas Grand Terminal. Ganoon din, nagkaroon ng inspeksyon dito sa mga truck na bumabaya dito sa kabaan ng Batangas City at inspection at ganoon din yung kanyang tiningnan kung mayroong mga speed limiter, mayroong fire extinguisher at iba pa mga requirements dito sa mga sasakyan na pumapasada naman dito sa kahabaan ng Batangas Province. At ang kanyang mensahe nga ay dapat ay maging malinis ay yung mga terminal rin, katulad nitong Batangas Grand Terminal na kung saan sinabi niya na kapuri-puri at maaliwalas, malamig itong Batangas Grand Terminal at maayos at merong mga pasilidad para sa mga PWD at mga ordinaryong mga mananakay dito sa Batangas Grand Terminal. So yan, ang report natin kasamang senyor dito sa naging pagbisita ni Senator Rapi Tulfo dito sa Batangas Grand Terminal. Mula sa Batangas City, ito si Ron Lozano, nagulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Ron Lozano. Direktamente mula po sa Batangas City. Nagatid sa ating orasan 23 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantalang kumpiyansa po naman si Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na may papasa sa Kongreso ngayong taon ang Anti-Political Dynasty Bill. Sana naman. Gayunman, naniniwala si Chairman Garcia na isang malaking hamon ang implementasyon sakaling may sa batas ang panukala bukod pa sa halos hindi matapos-tapos na diskusyon ng mga mambabatas sa tamang definisyon ng political dynasty. Ayon sa poll body chief, dapat ding isaalang-alang ang pag-amyenda sa ilang probisyon ng saligang batas at Omnibus Election Code kung porsigido ang Kongreso na matuldukan na ang political dynasty na sinasabing ugat ng katiwalian sa gobyerno. Kaya po sinususog namin na sana pag ipinasa natin itong ating revisyon ng party list law, kasabay dapat dito, kaakibat nito, yung anti-political dynasty at dapat makasama yung mga nominado ng party list sa prohibisyon ng political dynasty. Ibig sabihin, kung ikaw ay number 1 nominee tapos ang asawa mo o anak mo o kapatid mo ay gobernador, dapat may disqualified sa inyong dalawa. Kasi otherwise, kung parehas din na tumatakbot sabay at sasabihin natin exempted halimbawa ang party list, o di para na lang hindi natin nagiging makatotohanan tayo sa ating anti-political dynasty. Ayun, malinaw yun Samantala, nilinaw naman ni Garcia na kahit makalusot o may sa batas ang bill sa Kongreso, hindi ito makaka-epekto sa 2028 national elections, lalo na po sa paghahanda ng COMELEC. Ngayon ay Pebrero na ng 2026. Ang filing po ng candidacy para po sa kaalaman ng mga kababayan natin para sa 2028 national and local elections ay maaaring Oktubre ng susunod na taon. So lumalabas ang kinikilusan na lang nating panahon para maipasay ang batas na yan ay more or less before the end of this year. Ayun. Kasi hindi naman po pwedeng napakalapit na buwan tsaka tayo magpapasa ng batas. Paano po natin ma-educate, ma-inform ang mga kababayan natin? O nga naman, Tinig po yan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa panayam po ng DWIZ. Senyor Balita! At siyempre patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa ating mga detalye ng mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Martes. Habang kayo ay nasa pagpanan ng inyong pananghalian, tuloy-tuloy pa rin ang aming paghatid ng mga balita at report. Pero babalik kami pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala.
Philippine Standard Time, 26 minutos na makalipas ang alas 2. Dali. At meron na po tayong 29 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghaling tapat. Habang kayo'y nanananghalian, tuloy-tuloy pa rin po ang paghahatid namin sa inyo ng mga balita at mga detalye po ng ating mga pangunahing mga balita at report mula pa rin sa mga kaagapay natin na bumubuo ng reportorial team ng DWIC Radio ngayong araw na ito ng Martes, ika-10 ng buwan ng Pebrero. At siyempre, samahan pa rin ninyo kami sa paghahatid habang kayo ng mga balita habang kayo ay nasa hapag ng inyong pananghalian. Kumusta po ang inyong pananghalian ngayon dyan, senyora? Okay naman, Kahit na, kahit na ano yan. Basta kumpleto lang ang pamilya natin, At walang problema. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa paghahatid namin ng mga balita ngayong araw na ito ng Martes. At bigyan muna natin ang report ni Jopel Pileño. Police Colonel at 11 pang PNP personnel kinasuhan po matapos ang hazing incident dyan po sa Lamitan City, Basilan. Hindi maiwasan yung hazing, Hindi maiwasan nata talaga. Alamin ka natin ng detalye muna sa ating kasamang si Jopel Pileño. Jopel? Sinampanan ng kasong paglabag sa RA 11053 o ang Anti-Hazing Act of 2018 ang 12 pulis na sangkot sa ginawang pananakit sa mga newly assigned police personnel sa Lamitan City, Basilan. Payag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na kabilang sa mga kinasuhan ang isang police colonel, isang police major, 5 police corporals at 5 patrolman. 22 naman sa kabuuang 77 PNP personnel na tinanggal sa pwesto ang inilagay sa restrictive custody. Posible naman ani Brigadier General Tuanyo na madagdagan pa ang bilang ng mga complainant na pulis dahil na rin sa 129 PNP personnel ang dawit sa insidente. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr. na magsilbi na itong babala sa lahat ng pulis upang iwasan at itigil na ang lahat ng uri ng illegal na initiation rights o hazing na maglalagay sa panganib sa buhay ng mga trainee at mga bagong police personnel. Ito si Patrol 17 Jopel Pileño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel. 32 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ayun, nagkapalad din tayo sa ating napakabising secretary po ng ating DICT sa katawan po ni Secretary Henry Roel Aguda ng Department of Information and Communications Technology. At marami tayong mga gustong itanong sa kanya. At unang-una na, pero bago na lahat, ipabatiin muna natin si Secretary Henry. Magandang tanghali, Secretary. Ay, good afternoon na pala. Good afternoon na. Kaya nga, magandang tanghali at magandang hapon na. Hindi na kita naabutan kanina Ang aga mo. Oo nga. Boss, pasensya na kasi kanina, nandun ako 7:30 para makapag-banding ka agad. Pero nahatak kasi ako kaagad. At least nakapagkapi ka naman. Anyway, alam ko busy ka at kahit pa paano, sabi ko nga tingnan natin baka sakaling makuha pa rin natin at kahit pa paano mabigyan tayo ng impormasyon ni DICT Secretary. Sek, unang-unang ko lang tatanong ko, kumustahin ko lang yung mga OFWs natin na sinasabing na scam dyan sa Hong Kong. Kasi umabot ata 1,000 ba? Tama ba ako? Oo. Mm-hmm. Yung exact number hindi ko kabisado. Pero ito yung nangyayari, senyor. Mm-hmm. Yung pala sa kanila minsan may magpapautang. Siyempre mga kababayan natin maengganyo na mangutang. Tapos loan shark pala. Ilo-loan shark. Tapos ang problema diyan, pag hindi nabayaran, hinaharang pauwi. Tapos may iba, ito yung iba. Yung feeling nila hindi na sila babalik ng Hong Kong, halimbawa, may bibili ng account nila. Bibilin daw ng going rate dati $300, ngayon nasa $2,000. Laki naman. $2,000 US. $2,000 bibili yung account. Tapos uwi na sila sa Pinas. Tapos yung account gagamitin sa Hong Kong for laundering. Ang problema diyan, pag bumalik sila na hindi naman nila alam, babalik sila sa Hong Kong. Pagbalik nila sa Hong Kong, nagkaka-record na sila kaagad. Yun ang hindi nila alam. Tama, yun ang hindi nila alam. So anong gagawin natin? One,
magda-double time kami together with OWA and the FinTech Alliance for financial literacy. Kasama na si BSP dyan. Pangalawa, ang assignment ko dyan, makikipag-coordinate ako dun sa mga counterpart ko sa Hong Kong. Okay. Kasi doon nag-ooperate yung mga scammer sa Hong Kong eh. So, kailangan yung authorities nila doon ang hahabol. Pero meron namang ginagawa kami to have a stronger collaboration between them. So yun yung mga gagawin natin para maprotektahan naman natin yung mga kababayan natin sa Hong Kong. Okay, at least from yung nakikinig ngayon sa atin na may mga kamag-anak ngayon sa Hong Kong ay maging aral ito sa kanila. Pagsabihan na kagad nila, marami palang nadali diyan. At nalaman namin at napakinggan namin sa radyo sa interview kay Secretary Henry. Ayan. Ayun ang Ay, senyor, may dadagdag lang pala Sige ako. lang, please. Sinabi ko na rin sa kanila, parang meron silang lifeline. Sabi ko, kunan nyo ng, halimbawa, may nagpautang sa kanila, etc. Or may nang i-scam sa kanila, kunan nila ng screen cap yung nagpadala, tapos email nila sa 1326@dict.gov.ph. So, ulitin nga natin, in-announce ko na sa kanila. ulitin natin, DICT. Oo. Okay. 1326 1326 at dict.gov.ph. Okay. Email siya, .com.ph. email. Okay. Oo. So, yun, makakatulong yun dun sa, pag may problema sila, financial scam, internet issue, o kahit man dun sa eGov app, padala nila dyan sa email na yan at makakakuha sila ng response within 24 hours. Okay, so malinaw yan. At sa mga nakikinig sa atin, anyway, bukas naman nasa news pa rin itong ating interview na ito at mapapakinggan din nila itong mga sinabi mo, Secretary. Yes. At may iba lang tayo, no? Mula dyan sa nangyari dyan sa Hong Kong, banta rin ba, masasabi rin ba natin banta sa cyber security ng bansa yung yung tinatawag na mga scam hub sa Myanmar at Cambodia? Alam nyo, ito yung kagandahan doon sa Pinas, senyor. Pagka yung scam nanggagaling overseas, ganyan, nagla-lockdown na tayo. May mga nakakalusot, pero mahigpit na yung pagbabantay ng CICC at DICT. Kasi yung mga telco nakikikooperate pag nagbigay kami ng blocking order, mabilis na. Dati, abutin ng linggo bago namin ma-block yung mga scammers Ngayon, mabilis. At siguro naman napapagod na rin yung mga scammers. Doon na lang sila sa iba pumunta, di ba? Pagka halimbawa, sa Pinas, pagod na sila sa iba naman sila pumunta. So, medyo humuhupa na ng konti. Ngayon, dito naman sa Pilipinas, yun nga yung babala namin sa mga magbabalak manamantala na base sa Pilipinas. Pag gumamit po kayo ng online payment, pag gumamit kayo ng e-commerce site, mahahabol po namin kung nasaan kayo pag nasa Pinas kayo. Kaya wag na sila magbalak. Okay. Okay, magandang babala natin sa lahat ng ating mga OFWs, Secretary. Check, malipat lang ako regarding dun sa humanoid dog robot sa PH Telecom sa Pasay City. Ano po ba to? Ano ba ang purpose nito? Yan ang para at least nilunsad data ito nung Sabado ba? Tama ba? Nung Biyernes. Nung Biyernes. So, nung Biyernes, nag-telecom summit kami. Tapos nakita ni Presidente, may dalawa kaming bisita na robot. Nakipag-interact si Presidente. Nakita nga natin sa mga dyaryo, nakipagkamayan pa siya doon sa isa. Alam mo, yung robot na yan, tinitignan namin kasi yung aso na robot. Ano yan? Kung may rescue dog, meron ding robot na rescue dog. Okay. Yung mga yan, inaaral namin na pagdating ng tag-ulan o kung maglindol man, yan ang pwedeng nag-i-scan ba ng mga debris para malaman mga lindol, pwede yan sa lindol. Pwede sa lindol. Okay. Ay, meron ding waterproof na ganyan. Pwede yan sa baha. So, Ayun. tinitignan namin para ready na tayo sa typhoon season. Tapos, ito yung kagandahan. Okay. Kagagaling ko lang din ng Hong Kong, di ba? Okay. May mga nakausap ako doon na gustong mag-invest sa Pilipinas para dito magkaroon ng robot manufacturing. Aba. Sana matuloy. Ganun. Magiging manufacturer na tayo ng robot? Sana naman. Kaya naman natin. Okay. Kaya ng Pinoy. Okay. Saan nyo mo nakikita, Sec, na pwedeng ilagay?
Marami. Pwedeng sila yung rescue. Pwede rin sila doon sa mga areas na SARDUS na walang tao. Ito lang yung... Hindi, ang gusto ibig ko natin sabihin, Sek, gawin. yung sinasabi mong place dito sa Pilipinas, saan natin pwedeng Ay, ilagay? Nako. Yung isa na pinakagustong-gusto nilang Clark. Kasi Clark. Clark, Maganda may yan. international Maganda. airport. Okay, tama. May Accessible. connectivity, may Mm. power, accessible. Okay. Yun ang isa nilang tinitignan. Oo. So, kailan daw yan? Mga ano ba, nasa ano pa lang ba? Nasa table pa lang bang usapan? Usapan pa lang, pero pa lang. sabi ko sa kanila, para mas makita nila kung gaano kaganda Pinas at saka Clark, bumisita sila. Baka bumisita sila ng March. Okay. So, imbitahan Maganda ko yan. kayo pagka nandito lang sa March. Ayan. Dadala sila ng mga robot. Okay yan. Okay. May Oo. iba tayo, Sek, ha? Mula na ngayon sa robot, dahil inaasahan pa lang natin at sana nga magkaroon ng possibility. For now, rank 6 to 7 ang Pilipinas pagdating sa bilis ng internet sa Southeast Oo. Ano-ano yung mga Tama. hakbang ng pamahalaan para mapataas pa natin ang rango ng Pilipinas sa nasabing ranking na yan? Ayun. So, yan, hindi lang government yan. Private and public yan. Okay. So, yung mga telco po natin, nag-commit na sila, mag-i-invest sila ng almost $3 billion this year alone Okay. to expand service and to improve service. At nagsimula na sila. Kung noong January, si Globe Telecoms, Okay. nakipag-partner na sa Starlink for the direct-to-cell. Ibig sabihin, yung cellphone mo ngayon, pag pumunta ka sa lugar na walang signal na cell site, Okay. didiretso siya sa satellite. So, nag-i-invest na sila. So, yan isa. Pangalawa, si Presidente, ang utos kasi sa amin, hindi lang siya dapat bumilis, dapat maging affordable. Okay. So, inaayos namin yung mga policy na nakakasagabal ba para ibaba yung presyo. Example na lang yung spectrum user fee. Ang mga telco, habang dumadami cell site, lumalaki yung bayarin nila. Mali Siyempre. yun. Totoo yun. Dapat magparami sila ng cell site, Oo. pero yung bayarin nila hindi tumataas. So, Ayun. inaayos po natin yun. Okay. Oo. Okay, yes. Yun yung mga ginagawa po natin. So, nandiyan yung punto na mapapababa natin ang presyo ng internet sa bansa. Ganun ba yun? Hindi lang kasi dapat mabilis, dapat affordable pa. Yun ang utos Yun ng ang maganda. Pangulo. Okay. So, at the same time ba, ano bang plans ng gobyerno para mapalawak pa naman natin yung tinatawag nating free Wi-Fi sa bansa? Ayan. So, DepEd ang priority namin. In the next month or so, lahat ng DepEd schools sa liblib na lugar may connectivity na. Tapos, Bayanihan SIM, namimigay si Presidente ng libreng SIM na may load sa mga nandun sa mga areas na challenge ba in terms of pagbili ng cellphone. So, yun yung dalawang konkretong programa. Tapos, expand natin yan sa... Pag natapos si DepEd, expand natin yan sa barangay hall. Tapos, expand natin yan sa mga healthcare. All in all, mga 130,000 locations ang kailangan matapos na malagyan ng free Wi-Fi, free, bago matapos ang term ni Pangulo. Okay. May ginagawa bang DICT naman dito sa, maiba lang tayo ng konti yung pagkalat kasi ng deep fakes and twisted photos, especially ang concern dito ay yung safety ng ating publiko secretary. Meron ba ginagawa ang DICT dito? Naku, hindi lang DICT yan. Okay. Kanina, kaya I had to leave early doon sa kapihan natin. Oo, kanina. Nagkaroon ng LEDAC. First ata this year yan. Second LEDAC this year. Nandun si Speaker, nandun si Senate President, nandun si Presidente. Alam mo, nag-agree kami. Susulong nila yung mga batas at polisiya para matanggal na finally ang fake news. Kasi, alam mo ba na yung fake news, hindi lang fake news yan. Totoo yun. Fake news, ang nag-a-attract ng mga tao sa platform, tapos pumupunta yan dun sa mga online sexual abuse site. Okay. Online gambling, radicalization for terrorism. Ano yan parang feeling natin para bang, wala namang nasasaktan sa fake news. Hindi po. Yung mga nagse-fake news, nag-generate yan ng mga views and site doon sa mga other site na mas harmful ang effect.
yan po pagtutulungan niya. At saka sa buong mundo, may crackdown I on see. online harm eh. So, kailangan protektahan natin yung mga bata kasi na-expose po sila dyan. Po, kawawa naman talaga eh, di ba? Oo. Wala silang oo, kamalay-malay eh. Oo, ang dami pa tama. namang ang dami pa namang ginagawang libangan yang ng ating mga kabataan. Ano? Okay. Oo. Mhm. Oo. Sek, Oo. nalip na ba yung ban sa Grok? At Oo nalip naman. na po, di ba? Confident naman po Oo. ba tayo na hindi makukompromiso yung kaligtasan po ng mga Pilipino netizen natin? Oo, alam niyo po, we acted immediately nung nakita namin na ang biktima diyan mga bata at saka Opo. mga Mhm. babae. Mhm. So, nung tinanggal namin, credit naman to XAI, yung may-ari ng group. Over the weekend, nagtrabaho po kami together with them Opo. para ayusin yung mga context filtering ba. So, pagka nag-type ka sa group na ang gusto mong gawin ay malaswa, hindi natutuloy. Opo. Tapos yung image editing nila na AI, ilinagay na lang nila doon sa premium na bayad. Yung Okay. nagbabayad ka ng service and Mhm. premium. At pati yon may context filtered din po yon. Ay, Now, may mga naririnig ako na nakakalusot daw yung yung issue. Ang lagi kong sinasabi sa publiko, padala niyo po sa akin yung screenshot 1326@dict.gov.ph at may direct line po ako kay Grok. Pagka may nakita po kayong Facebook na issue rin o kaya YouTube, ganun din po, 1326 po at dict.gov.ph. Diretso po tayo dun sa mga platform. Okay. So, ulitin na natin, 1326 at dict.com.ph. Yan po. Sa lahat po ng- .gov. .com, senyor, .com.ph. Tama ba? Ay, hindi. .com lang. .gov. Okay. .gov.ph. Okay. Gov siya. Okay. Oo, yan. .gov. Oo. Sorry. Okay. Yes. Okay. Oo. Okay. Last na lang po, Secretary. Yes, senyor. Yes. Ngayon pong traditional na Valentine's Day, alam niyo naman Ayan. mga Pilipino. Oo. What are the proactive measures na ginagawa po ng ating pamahalaan, lalo-lalo na po ng DICT, para maiwasan ang lab scam? Yan ang hirap eh. So, siyempre, nag-ano kami. Alam niyo, Sek, kung bakit ko nabanggit yan sa inyo? Marami na po ako bakit? nakitang nabaliw sa lab scam. Ayan. Marami na po ako na-meet na Totoo babae. naman. Oo. Hindi niyo talaga mapipigilan sila. Napakabigat. So, yan na nga yung yung ginagawa namin, education campaign. Opo. And second, sabi nga namin sa mga kababayan, pag may nakita kayo na dubious na message, huwag niyo nang pansinin. Mhm. Kung meron hong nakipagkilala sa inyo, Oho. tapos humingi ka agad ng e-wallet nyo o ng pera, ay scam na po yan. Report nyo na sa amin. Aha. At ite-take down namin agad. Aha. So, tama-tama, magba-Valentine's na this Saturday, Mhm. binabantayan namin yung social media. Hindi lang po yan, pati yung e-commerce site. Isang problema sa e-commerce site, every Valentine's yan, sikan nyo po, may mga nagbebenta ng bulaklak, pero actually hindi magdi-deliver. So, pag may nangyari pong ganyan, isumbong nyo rin po sa amin kasi kami rin po yung nagre-regulate ng mga last mile delivery dito sa bansa natin. Mhm. So, yan, binabantayan po namin lahat ngayon yan. Tapos pagdating ng Valentine's, ay sana yung bulaklak na in-order nyo makarating dun sa totoong misis nyo o kaya totoong girlfriend. Dapat ganun po. Mhm. Oo. Okay. Meron lang kong pahabol ng tanong dito, Secretary. Pwede lang daw pahabol. Yes, yes. Bakit daw tuloy-tuloy pa rin nakakatanggap ng scam text messages? Ay, oo. Alam nyo, Mhm. problem dyan, mga bots na yan eh. Aha. Yan yung mga tipong pag pinatay mo yung isa, Aha. dumarating yung isa. Ang suggestion namin sa mga tao, Apo. pag nakarating kayo dyan, huwag nyo na lang pansinin. Mhm. May iba kasi nagsusubok talaga eh. Kasi alam mo naman, pag busy ka, Curiosity. Naiinis curiosity, ka na, huwag naiinis nyo ka nang, na. Naiinis ka na. Oo. At saka, pag may link na kasama, huwag nyo pong pipindutin. Paulit-ulit namin sinasabi. Mhm. Huwag nyo pong pipindutin yung link at scam na rin yan. Oo. Pero hindi mo maiwasan. May mga talagang salbahe na talagang hindi napapagod eh. Pero, just be warned na pagkaduda-duda, huwag nyo nang pansinin.
Sec, thank you so much sa pagbibigay daan mo sa aming palatuntunan dito sa Anytime, DWIC. At I Anytime. hope na mananinawan ng ating mga nagasubaybay hinggil dito sa ating issue tungkol dito sa mga scam na ito na kinakailangan natin magkaroon ng liwanag ang mga kababayan natin. Salamat sa pagbibigay daan mo sa aming palatuntunan. Sige, Salamat sige. din. And anytime. Hopefully, I catch you in the next Tuesday breakfast. Okay. Okay. Mga kaibigan, si DICT Secretary Thank Henry Aguda. Marami pong salamat. 49 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor! 53 minutos na po makalipas ang alas 12 ng tanghali ngayong araw nito ng Martes, ikasampu ng buwan ng Pebrero. Tuloy-tuloy tayo sa pag-atid pa rin namin ng mga detalye ng mga pangunahing mga balita at report mula pa rin sa mga kagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIC Radio Otali 23 TV. Tingnan natin ang report ni Jelly Mendez sa kamera. Impeachment complaint laban kay VP Sara. Moral obligation at hindi political motivation. Detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Yes, senyor. Bago yan, ay formal nang, kapasok lang to na balita, senyor, formal nang na-transmit sa tanggapan ni House Speaker Faustino D. Dessert yung ikatlong impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garfiel na formal nang na-transmit o naipasa ng kanyang tanggapan ang ikatlong reklamo sa Office of the Speaker. Ayon kay Garfiel, isinagawa ang pagpapadala alinsunod sa konstitusyon at sa mga patakarang pinairal sa Kamara. Ang reklamo ay inihain ng mga religious group at civil society groups na inendorso ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Binigyan din ni Garfield na ang tungkulin ng Office of the Secretary General sa impeachment proceedings ay striktong ministerial, kung saan ay ang kanilang gawain ay limitado lamang sa pagtanggap, pagberipika at pagpapadala ng mga reklamo at endorsement. Sa kaugnay na balita, binigyan din ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na moral obligation ng Kongreso at hindi political motivation ang inihaing impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay de Lima, tungkulin ng institusyon na gampanan ang constitutional duty nito na busisiin ang mga alegasyon sa isang pinai-impeach na opisyal. Naniniwala ang kongresista na dapat suriin ang lagay ng pag-iisip ni VP Sara matapos niyang idawit si Senator Risa Ontiveros sa ikalawang impeachment complaint na inihain ng Tindig Pilipinas. Matatandaan sa isang video, tinukoy ng Vice Presidente na ang tunay umano na motibo ng Akbayan Party List sa impeachment endorsement na nagmula umano sa naging talumpati umano ng noong 2024 kung saan ay nananatiling banta at panganib ang pagpapabalik umano ng mga Duterte sa kapangyarihan. Para kay de Lima, political argument ang ipinunto ng pangalawang Pangulo na lubhang napakababaw. Naniniwala si de Lima na depensa lang ito ni VP Sara dahil walaan niya itong ipapakitang ebidensya sa impeachment proceedings sa legal na aspeto. Sinabi pa ng mambabatas na si Senator Hontiveros ay hindi kabahagi ng mga nag-endorso sa reklamo sa laban sa Vice Presidente. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez ang uulat para sa intilang may kaudong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Direktamente mula pa rin sa Kamara, 56 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali upang sugpuin ang lumalalang kaso po ng illegal na online gaming sa bansa. May panawagan po ang ating PAGCOR at protektahan po yung mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari po i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. At ayon po kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panininlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po yung mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
Senyor Balita! Nagbabalik si Gilbert Perez mula po sa Palasyo ng Malacanang. Pamamahagi ng pabahay sa mga mahihirap na pamilya, pinamamadali na po ni Pangulong Marcos. Gilbert? Pinagdodoble kayod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung DSUD o Department of Human Settlements and Urban Development para sa pagpapatupad nito ng housing projects ng pamahalaan. Ito'y ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay sa harap na rin ng tuloy-tuloy namang ginagawang pamamahagi ng gobyerno ng Certificates of Entitlement o yung COE sa mga benepisyaryo. Sinabi ni Castro na batay sa direktiba ng Pangulo kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, kailangan ma-fast track ang housing projects partikular na sa mga pinakamababang antas ng komunidad o ang mga nasa grassroots level at sa ilalim din ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program o yung 4PH program na isang Marcos Administration flagship program. Ayon kay Castro, magtutuloy-tuloy ang gobyerno sa distribusyon ng COE sa mga benepisyaryo nito sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program ng expanded 4PH program ng pamahalaan. Patron 13, Gilbert Perez para sa himpilang may totomas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat Gilbert Perez. Nagatid sa inyo ng kabuang detalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Martes. Ikasampu ng buwan ng Pebrero, ilang tulog na lang at magmamahalan na ulit kayo. Paano yun? Doon lang magmamahalan? Hindi, meron naman ganun eh. Nagmamahalan ulit. Okay. At siyempre, bago po tayo tuluyang magwakas sa ating pag-aatid sa inyo ng mga balita, patama ko tayo. Kung hindi mo alam ang nangyayari sa buhay mo, ano gagawin mo? Punta ka raw sa kapitbahay mo. Sa kapitbahay nyo, alam nila lahat yan. Chismoso yan eh. Chismoso yung kapitbahay mo. Kaya alam nila lahat daw yan. Okay, susunod na po ang showbiz na showbiz with Anton sa napulapang ng ilang sandali. At siyempre si Senyor Pacheco minsan po nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta mañana!